ipinamanhik nila kay Jesus. Merong nag-intercede para hilingin ang kagalingan. Isa pong napakagandang apostolado yung maging kayong intercessor ng mga tao. May sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng bianan ni Simon, kaya pinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higa ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon hindi tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng mga may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sabagat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang wag munang umalis. Subalit sinabi niyang, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sabagat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin, at nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim na makinig ng homilya. Nabanggit po ang salitang Capernaum. Ilang beses na po ako nakapunta rito sa Israel at ito po ay, habang nakalagay doon, pag pumasok kayo doon sa gate, Capernaum, the town of Jesus. At ano po yung matatagpuan doon sa ruins ng Capernaum? Ang unan yung makikita doon ay yung bahay ni Simon Pedro, kung saan pinagaling yung bianan. Naroon po at merong ruins ng simbahan at doon daw kinatitirikan yung bahay ni Simon Pedro, paanong pinagaling yung kanyang bianan. Sa kaliwang bahagi po naman ay makikita ninyo yung ruins ng sinagoga, kung saan po ay doon nangangaral ang Panginoon. Kaya naman masasabi po yung Capernaum ay yung lugar na inikutan ni Jesus. Kaya ang tawag nila ron ay the town or city of Jesus. At ito po ang sitwasyon, mataas ang lagnat ng bianan ni Simon Pedro. Kaya ipinamanhik nila kay Jesus. Merong nag-intercede para hilingin ang kagalingan. Isa pong napakagandang apostolado yung maging kayong intercessor ng mga tao. May lalapit sa akin, Father, i-pray over mo naman si ganito. Ayun, maganda pong mission yun, na maging tayong instrumento ng kagalingan. At doon sa panahon ng Panginoon, meron na pong mga intercessors na namamagitan, na nagiging tulay para sa ganon ang kagalingan ay maranasan ng mga tao. Maganda po tayo ay maging tulay, hindi po ng mga chismis, at ay maging marites, marimar, marisol, at kung ano-ano pang mari. Kung sa lalaki naman ay ador, mangkanor, ay napakahalaga na tayo ay maging tulay ng kagalingan, tulay ng mga biyaya ng Panginoong Diyos. At anong ginawa ng Panginoon? Tumayo siya sa tabi ng higa ng babae at inuutos na maalis ang lagnat. Yesterday, we have seen the power of Jesus over the devil. We have seen the power of Jesus over nature. We have seen the power of Jesus over the storms. At ngayon po, ipinakita naman po sa atin ang kapangyarihan ni Jesus over all the sickness. Kaya nung kanyang ginawang pamamaraan, pinalayas. Jesus
commanded the fever, at yun ay nawala. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kung gagamitin lamang po natin ito, makakaranas din po tayo ng kagalingan. Pero pagkatapos po na tayo ay gumaling, ano po ang dapat gawin? Sa dami po ng mga taong gumagaling dito po sa simbahang ito, of course, sa tulong at kapangyarihan ng Panginoon, at ako po instrumento lang, ay kaunti lang ho yung bumabalik at nagpapasalamat. Father, salamat po sa inyong tulong. Kami po ay merong mga galing sa iba't ibang bansa na bumabalik. Father, comatose po ako. Nung pinare-over po ninyo, binigay po sa ng telepono nung asawa ko, eto po ako, magaling na po ako. Nangingilabot po ako sa mga ganong pangyayari. Merong mga tao na bumabalik mula sa malayo, Europa. Father, nasa operating table na po ako. At pinare-over po nyo ako bago po ako pumasok. Nung nasa operating table na po, chinek up ng doktor, ay nagnormal po ang lahat. Hindi na po natuloy ang operasyon. At ito po ako, nagpapasalamat sa inyo. That is the power of Jesus. At iba't ibang kapamaraanan ang ginamit ni Jesus ngayon ay sa pamagitan ng the power of His Word. Yung aking mga nararanasan sa healing, the power of thoughts, at minsan inuutos ko rin pagka sa aking private at personal na panalangin, inuutos ko na lumayas. Minsan nagkakamali rin naman yung sabi ko, pagalingin po niyo, Panginoon, ang espiritu ng diabetes. Sabi ko, naku, Father, wala ko akong diabetes, arthritis. Sabi ko, preventive medicine lang, baka magkakameron ka ng diabetes. Kaya siguro ay binigay sa akin ng Panginoon na ipagdasal din kita. Dahil baka sakaling magkameron ka. The power of His Word is awesome. Kaya ano ang ginawa nung bianan ni Simon Pedro? Kara-karakay tumayo at naglingkod. Hindi ho natatapos ang pagpapagaling sa pagpapagaling. You have to do your share. You have to serve. Yung iba, bumabalik dito at ayun, nagiging volunteer ng simbahan. Tulad ni Sister Jopet, katulad ni Tita Kleng na mapapanood niyo sa mga darating na araw ang kanilang interview, ay sila'y pumalik, nagpasalamat at naglingkod. Siguro ito rin po ang dapat nating isaloob. Hindi natatapos ang pagpapagaling sa karanasan ng pagpapagaling. After the healing, you have a mission to do. To proclaim that Jesus is the healer, body, soul, and spirit. At ito, ang ginawa ng Panginoon, magdamag siyang nagpagaling, at pero kinailangan na siya ay umalis at pumunta sa ilang. Bakit po? He needed time to communion with the Father. He needed time to gather strength from the Father. Ito po ang aking nararanasan sa tuwing naghihiling. Na-absorb ko po yung mga negative energies. Na-absorb ko po yung mga karamdaman. Kaya I need sometimes to find an outlet of this. At ang the best outlet for these negative energies is prayer. Kasama na rin po naman noon yung mga ibang pamamaraan, panonood ng mga teleserye, pagbabasketball, pamamasyal, ayun, pagsiswimming, pagtanggal ng mga negative energies. But then, ang Panginoon, ang the best na kanyang ginawa, He retreated to a deserted place to pray, to communion with the Father, and to get an extra energy coming from the Father. At ang mga tao pagkatapos na makita ang kababalaghan, ay pinakapigil-pigil siya. At sabi ng Panginoon, hindi marapat, sapagkat ang layunin ng pagkasugo sa akin ay puntahan ang lahat ng mga lugar. Hindi lamang
ang lugar na kinasanayan, hindi lang ang lugar na pinagsilangan, hindi lamang yung lugar na kung saan naroon ng mga kamag-anak, kundi ang misyon ng Panginoon ay to proclaim God's message of salvation, to heal the sick to all parts of the world. Siguro ito rin po, sa ating misyon walang boundary. Hindi doon sa ating pinagsilangan, hindi doon sa ating mga kakilala lamang, kundi lalo tigit sa mga nangangailangan ng ating tulong. Pwede tayong maging kamay, pwede tayong maging bibig, pwede tayong maging instrumento, kinatawan ng Panginoon upang maramdaman nila ang kagalingan at dakilang presensya ng Panginoon. Salamat Diyos. sa Diyos. Magsuluhod po tayo ngayon. Lahat. Salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premo hostilia, darobur Samantalahin po natin ang pagkakataon na kapiling pa natin ng Panginoon sa anyo ng tinapay. Sambitin natin sa Kanyang ating natatanging kahilingan, ang panalangin ng ating mga puso, ang panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pamilya, kamag-anakan, mga kaibigan, pinagkakautangan ng loob. Sila po na maaaring nasa banig ng karamdaman. Ibulong natin sa Panginoon ang mga pangalan ng mga taong nais nating ipagdasal, ang ating mga magulang, ang ating mga kamag-anakan, kapamilya, mahal sa buhay, asawa, mga kaibigan, na maaring nasa gitna ng matinding pagsubok sa buhay, na maaring nasa bingit ng kamatayan, na maaring nasa matinding kalagayan ng kalusugan. Ibulong din natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga natatanging kahilingan. Sa mga oras na ito, maniwala tayong diringgin ng Panginoon. This is our cry. This is our plea. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal us from recurring pain. Heal us from our fears, from all our anxieties. Pagalingin po niyo ang mga grabing karamdaman namin. Mga karamdaman naming paulit-ulit naming nararamdaman. Kayo ang tunay na manggagamot. Kayo ang magpapagaling sa amin. Kaya kami sama-samang dumudulog sa inyo, humihingi ng lakas, ng biyaya, ng kagalingan. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I pray.
You are the one I praise. Sa kapangyarihan ni Jesucristo, anak ng Diyos na buhay, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ay pinagagaling ko pong lahat ng inyong karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, Son of the living God, receive the healing from your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion, vertigo, sleep apnea, all kinds of sickness. The Lord is healing your eyes from cataract and glaucoma and floaters. The Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing all your pains in your bones brought about by arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, and even frozen shoulder. Pinagagaling niya ang inyong tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Pinagagaling niya ang lahat ng sangkap ng inyong katawan na may karamdaman. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, lungs, spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, all the systems in your body. Pinagagaling niya ang lahat ng mga grabing karamdaman katulad ng cancer, cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Pinagagaling niya ang lahat ng mga bukol na nasa ating katawan. And you will be surprised, ang mga bukol na ito'y liliit, ang mga bukol na ito'y lalambot, ang mga bukol na ito'y tuluyan ang mawawala sa inyong katawan because you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord. And so in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Mga kapatid, sa naman pong misa ang ating naipagdiwang muli po, kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us, Jesus loves us. Magsitayin na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos.